Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. Tila napakahirap unawain ng mga salitang binitawan ni Jesus sa ating mga pagbasa ngayon. Lalong-lalo na po sa ating Ebanghelyo, kung saan binanggit ni Jesus ang apoy, binyag at pagkakabahabahagi o division. Ano nga ba ang ibig sabihin ng ating Panginoon sa mga salitang ito? Una po, ginamit ni Jesus ang apoy. Naparito siya upang magdala ng apoy. Tila nakakatakot naman. Pero ang apoy ay simbolo ng presensya ng Diyos. Kung atin pong titignan o babalikan ang lumang tipan, ang apoy ay matagal nang itinuturing na simbolo ng Diyos, na siya nagpapakita na nariyan ang Diyos. Ang karanasan ni Moses sa burning bush, kung saan God revealed Himself in a burning bush. O kung babalikan natin yung paglalakbay ng mga Israelita papuntang sa lupang pinangako o promised land, wherein they were guided by a pillar of fire. At maging sa Pentecost, bumaba ang Espiritu Santo na tongues of fire. Kaya po ang apoy ay simbolo ng presensya ng Diyos. At kung titingnan natin, ang apoy ay nagbibigay ilaw at ang apoy ay nakakapagpabago. Kaya po ang apoy ay ginagamit para magbigay ilaw at ang apoy, kapag dinapuan ka ng apoy, ay ikaw ay binabago. Pinapakita sa atin dito ng imahe ng apoy. Kung ito ang presensya ng Diyos, binabago tayo ng pag-ibig, ng pasensya ng Diyos. Kaya nga wala sa atin dito ang makakapagsabi na alam natin at nararamdaman natin ng Diyos na hindi binabago ng presensya at pag-ibig ng Diyos. Nasabi ng Panginoon sa 2, "But I have a baptism to undergo, and anguish I feel until it is over." Minapakita nito ng Diyos na daraan siya sa pagpapakasakit at kamatayan. At ito ay para sa ating kaligtasan. Ito yung pagbibinyag na papasukin ng Diyos para tayo ay mabigyan ng buhay na walang hanggan. Kaya nga po, itong binyag na ito ay pagpapakita ng Panginoon kung gaano niya tayo kamahal. Kaya pala ito ang ibig sabihin ng ating pagbibinyag din. Tayo ay nakikipagkaisa sa pagpapakasakit at kamatayan at muling pagkabuhay ng Diyos. At sa binyag natin, tinatanggap natin ang ating kaligtasan mula sa Diyos. Ang huli po na ginamit ni Jesus, ang division o pagkakabahabahagi. Hindi madali po ang sumunod sa Diyos o tanggapin ang turo ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos. Sapagkat kadalasan, ang pag-ibig na to ay mag-create o gagawa din ng pagkakabahabahagi ng pamilya. Dahil ang katotohanan, hindi po lahat ay kayang tanggapin ang turo ng Diyos. Pero pinapaalala po ng Diyos sa atin, kung tayo pong mga tumanggap ay patuloy na ipapahayag ang pag-ibig ng Diyos sa salita at sa gawa, ang pagkakabahagi ay magkakaroon ng pagkakaisa. Mga kapatid, dito po ang nais ng Diyos sa atin. Sana po tayong lahat ay madapuan ng apoy ng Diyos, ng pag-ibig ng Diyos, ng presensya niya at baguhin tayo. At sa pagbabago na ito, ating maramdaman ang tunay na pag-ibig ng Diyos at ibahagi ito sa mga hindi marunong o hindi pa kayang tanggapin ang presensya ng Diyos o ang mga turo ng Panginoon. Muli, isang pinagpalang araw sa inyong lahat.